John chapter 10 verses 27 to 29. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang eternal security. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Hazel Ocampo ay not all professions of faith are genuine conversations. Ang ibig sabihin po nito ay hindi lahat ng nagsasabing sila ay may pananampalataya ay tunay na nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga puso. Kagaya po ng sinabi kanina ni Pastor Hazel Ocampo o sinabi ni Pastor Hazel Ocampo sa ating daily devotion na hindi ibig sabihin na kapag sinabi ng isang Kristiyano na siya ay Christian ay ganoon na rin yung nasa loob niya. Meron po kasing mga ganong Kristiyano na though sinasabi nila through vocally o words na tawag dito, sila ay Christian, sila ay namumuhay bilang isang Kristiyano, pero yung kanilang action ay taliwas sa kanilang mga sinasabi. Maaari rin pong may mga tao na nagpapahayag ng pananampalataya sa kanilang salita lamang o vocally, sumusunod po sa panlabas na anyo ng reliyon, umattend ng mga simbahan, yung mga church activities, church tawag dito, praise and worship, yung gano'n, nagbabasa ng mga Biblia o nananalangin, pero hindi po talaga nila isinusuko yung kanilang mga buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay po na pagbabalik loob ay hindi lang basta emosyonal na pagtugon o na panandaliang kagustuhang magbago, at ito po ay isang malalim na pagbabago sa mga puso na nagresulta po sa pagbabagong buhay. Kaya dapat po tayo mag-ingat sa mga pagkakakalang sapat na po yung mga panlabas na pagpapahayag natin na ating pagiging Kristiyano. Mahalaga po kasi yung ebidensya ng tunay na pagbabagong loob na sumisimbolo o nagre-reflect po sa ating mga action. Hindi lang dapat natin sinasabi na tayo ay mga Kristiyano, tayo ay namumuhay bilang Kristiyano, hindi lang dapat tayo nagbabasa ng Bible, hindi lang natin dapat parang nagpe-praise and worship lang para magpakita ng tao, pero pakita po natin sa ating action na o sa ating mga puso na tayo po ay tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay true believers are preserved by God and will persevere in faith. Yung mga tunay raw po na mananampalataya ay hindi mawawala sa pananampalataya dahil sa Diyos mismo yung nag-iingat at nagpapatatag sa kanilang pananampalataya. Bagamat maaari po tayo makaranas ng mga pagsubok, yung pagkadapa sa buhay, yung mga pagkamatay ng ating mga minamahal sa buhay, yung financial problem, etc., anxiety, o yung panandaliang paglayo mula sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi po tayo tuluyang tatalikod sa ating Panginoon Diyos. Pinapangako po ng ating Panginoon Diyos na sa kanyang mga anak na siya po ay magtatapos ng mabuting gawa na sinimulan niya sa kanila o sa ating mga Kristiyano o mananampalataya. Ang ating pagtsatsaga po sa pananampalataya ay hindi base sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa loob natin. Ito po yung na realize o yung parang pinaremind sa akin kanina ni Pastor Zephaniah na nasa inner po natin yung ating yung Holy Spirit na iniwan po natin Panginoon Jesucristo sa atin. Kung ano po yung nagbubulong sa atin ng yung pag-iwas sa mga kasalanan o sa mga labag na kautusan o labag sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, ay yun po yung tawag dito, yung Holy Spirit. Sorry po, medyo inaantok na, kaya medyo latang. Kaya po sa ganung paraan makikita po natin yung tunay na kaligtasan ay may kasamang pagpapatuloy sa pananampalataya kahit po tayo nasa gitna ng kahirapan, pagsubok o pagkadapa sa ating mga buhay, pati yung mga tukso, yung mga kaguluhan, etc. Yung presensya po ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay, yun nagbibigay sa atin ng lakas upang hindi tayo tuluyang bumagsak at hindi tayo malayo o
mawalay sa Kanya. Ang tutukan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Asa Lacampo ay, God secures our salvation and genuine fruit will show it. Ang kaligtasan daw po ay hindi gawa ng tao, hindi natin sariling gawa, kundi sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay nagagawa natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Siya po yung nagsimula, nagpatatag at nagtapos ng ating kaligtasan. Dahil po dito, nakakaasa tayo na may assurance na yung isang tao ay tunay na ligtas. Makakamit po natin yung assurance of salvation at magpapakita po na tayo ng bunga ng pagbabago sa ating mga buhay. Dahil po sa God's grace, mas marirealize natin na kailangan nating magbago, kailangan nating manatiling matatag para po sa ating Panginoon Diyos. Hindi para maging karapat-dapat sa kaligtasan, kundi bilang isang ebidensya ng kaligtasan na mayroon siya. Ito po kasi yung misconception minsan, kasi yung ibang mananampalataya nagpapakabait kasi akala nila yun yung karapat-dapat, kasi parang alam mo yun, ginagawang obligation sa kanila yung pagsunod o yung obedience, parang ginagawang nila, tawag dito. Though yes, that's our obligation, but parang sa pilitan. Pero alalahanin pa natin na ginagawa natin yung pagiging mabuti sa ating kapwa, dahil ganun po yung pinakita ng ating Panginoon Diyos sa atin. Ganun niya tayo tinulungan sa panahong tayo ay nadapa, tayo ay naghihirap, tayo ay nasa lowest part in our life. Kaya ang bunga po ng Espiritu Santo, gaya ng pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan, yung pagtitiis, yung kabutihan, yung katapatan, yung pagpipigil sa ating mga sarili, ay unti-unti pong lumilitaw sa buhay nating mga mananampalataya. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.